Sa pagkakataong ito, makausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay ng ginagawang pagtulong sa mga naging biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Asik Dumlao, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon. Yes, Asik, kamusta ho na ho yung mga relief operations po natin na ginagawa ng DSWD at anong klaseng tulong na po ang naihatid natin sa kanila? Well, nagpapatuloy po ang humanitarian action at disaster response ng DSWD. At isinasagawa po natin ito without any delay. Yan po kasi ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na wala po, no one is left behind. And tiyakin nga po na lahat ng mga preposition goods natin ay nakakarating sa mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng ating ahensya sa mga naapektuhang lugar. Yan ay binubuo ng mga food items, ready-to-eat food boxes, non-food items, gayon din po ng financial assistance para doon nga naman sa mga, lalong-lalo na para doon sa mga na-confined sa ospital. In addition to that, na-deploy natin ang ating mobile command center, ang ating mobile kitchen para may hot meals na serve sa mga kababayan po natin na sa mga evacuation centers. And of course, nakapag-provide din tayo ng mga storage units, mga modular tents, and of course, yung isasagawa at nagpapatuloy na psychosocial first aid. And Asik, ano yung mga challenges na nakikita natin ngayon na nararanasan nyo para kumbaga nagiging hindrance sa pagbigay ng tulong? May mga isolated na lugar, alam ko. Alam niyo po, we don't look at challenges as challenges per se, but actually as opportunities. Opportunities for us to be better in service delivery. Halimbawa po yung mga areas, lalong-lalo na mga island communities and upland communities na mahirap nga pong puntahan because of their geographical situation. Meron tayong opportunity to further or advance our partnership with the Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Air Force at yung Philippine Coast Guard. Kasi tinutulungan nila tayo na i-ferry o dalhin yung mga goods through their military assets. So yung halimbawa sa Glan Sarangani, in-airlift po natin yung ating mga food boxes at non-food items para ma-serve nga natin o mabigyan din ng tulong yung mga nasa malalayo pong lugar. Likewise, yung din pong mga nasa mga upland communities, we are able to send additional goods doon sa mga areas na yon. While we have preposition goods doon, but of course, na-distribute na natin, ang ginagawa po natin ay nagpaparating po ng karagdagan. And huling tanong na lang po, ano po yung mga pangunahing kailangan na tulong ngayon dyan? More on food po ba or ano po? Well, of course, in some areas, yung pagkain and then mainom na tubig. Sa mga ibang lugar ay yung pagsasaayos din ng kanila pong mga daan. Gayon din naman po sa ibang communities. Merong pangangailangan para maisaayos ang kanila pong mga nasirang kanan. So, magkakaiba po yung immediate need. But right now nga po, we're still in the response phase and we're focused on providing food, non-food items, and psychosocial first aid. Okay, sige. Naku, alam ko busy kayo ngayon dahil nga marami tayong kailangan tulungan dyan sa Mindanao. Again, maraming salamat. DSWD Asik Irene Dumlao. Magandang gabi, ma'am, at ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang gabi.